buwan ay nangangamba yung aking mga member dahil may pinalabas kasi ang LTFRB nangangambahan ng aming grupo sa mga FX, sa mga BAN ay yung ipinalabas ng memorandum circular ng LTFRB, yung number 2007-007 na nagsasaad na kapag ka ikaw model ay yung year model na kapag ka nagsasaad na kung ikaw ay 13 taon na ultimatong kahit na may franchise ka pa ay hindi ka na pwedeng magparehistro sa darating na January. Tapos ang lalabas doon ay hindi ka na pwede na maghanap buhay. Yun yung ginangangamba namin. At hindi lamang sa Metro Manila yan dahil buong Pilipinas yan. Ngayon, ang amin lamang dito, nung ipinalabas ng ating pamahalaan to, hindi man lamang nagkaroon ng tinatawag na public hearing o consultation sa pamamagitan ng pinaplano nila. Kundi biglang-bigla na lamang na may lumabas na may memorandum circular na kami ay pinipace out na. Okay. Kaya doon sa ganong pananaw, ang dapat naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, hindi yun lamang nasasabihin na 13 taong ka na, bahala ka na sa buhay mo. Dapat pinoproteksyonan din niya yung anak buhay namin dahil 13 taong kami naglingkod, dapat naman ay may protection din naman ang government. Ano ang solusyon na pwede namin gawin? Una, ay naging bahagi naman kami ng road board. No? Pagkatapos ay maglagay sana ng budget sa land bank. Pagkatapos ay magkakaroon ng tinatawag natin na parang boundary hulog na willing naman kami magbayad ng 1,000 a day para mapintain namin yung pagbayad na yun na hindi naman kami humingi sa government. Ang pangalawa naman, kung hindi kaya ng government yung ganun tinatawag na solusyon na pwede namin gawin para mapagtanggol namin ang aming kabuhayan, ang dapat naman ay yung moratorium. Okay. Na magkaroon ng moratorium kahit na 3 taon, sa pamamagitan ng 2 o 3 taon, pwede na kaming makaipon ng pan-down payment para mapapatuloy namin yung hanap buhay namin. Dapat may ganung panukala man lamang ang government. Hindi yung tinasabi natin na parang ang lumalabas ay itatapon na lang kami sa isang basurahan nang kami nagamit na. Laan lamang na kung ano yung gusto nila, yun ang magagawa eh. Kaya yung panawagan ko sa government, bukas po kami, bukas po ang aming palad na ito po'y mapag-usapan at makagawa ng pamamaraan na hindi naman lumalabas na papatayin ang aming hanap buhay. Kundi gumawa rin naman ng pamamaraan ng government katulad ng nabanggit ko na solusyon. No? Kasi kung yan ay gagawin ng ating government at sarado pa rin at dikto pa rin ang kanilang palad para kami ay kausapin, ay kabuhayan namin ang mawawala dito ay katulad ng mga sinasabi namin na hindi lamang sa Metro Manila kundi doon na rin sa mga iba't ibang region na tatamaan nito ay mapipilitan kami na ipagtanggol ang aming kabuhayan sa pamamagitan na ipakita sa sambayan ng Pilipino yung tinatawag nating transport strike. At higit pa ng mga UV Express. Ang nakikita ko sa kanila, dalawa eh. Yun nga yung tanong ko sa government. Yung bang 13 years, ano ba ang batayan ninyo kung bakit ninyo tinatanggal yung 13 years? Dahil kung yan ang kabuhayan namin, yan ba'y tinatawag na hindi na maganda ang kanyang anyo? Yan ba'y mausok na? Yan ba'y kulang ang air condition? Yun, hindi naman nakalagay yun doon sa memorandum circular kung bakit eh. Okay. Ay kung kami kabuhayan namin yan, talagang inaalagaan namin yan. At hinahamon ko yung government. Mahigit pa sa 13 years, makikita nila mas maganda pa yung aming sasakyan dahil yan ay aming ikinabubuhay. Okay. Kaya doon sa ganung pananaw, may palaisipan din kami na baka yan yung tinatawag na isang proposal ng dating sekretary, yung tinatawag na ibibidding yung franchise para ibigay na sa mga big time na mga mayayaman, na mga negosyante. Ay paano naman yung mga tinatawag na individual na katulad namin na dapat ay proteksyonan? Pangalawa, baka naman meron silang mga kausap na mga tinatawag natin na mga supplier na mga ban na parang ang lumalabas ay pagkakakitaan pa rin. Dapat hindi ganun yung approach. Ang approach natin dito ay proteksyonan mo kami dahil naglingkod na kami, pareho lang kami public servant. At ang lumalabas dito, hindi kami humingi ng libre. Kundi pag-usapan natin ano yung pwedeng gawin. Dalawa lang, yung pautangin kami sa land bank sa pamamagitan ng government. Tapos ang collateral namin ay yung franchise namin at yung kinuha namin sa sakyan. Pagkatapos ang lumalabas ay kahit 1,000 a day, kaya namin bayaran yan. Hindi pagdating man lamang ng mga 5 years,
o more or less sa 5 years, bayad na kami. Hindi naging bago na yung project ng government na ipatupad. Hindi katulad ng ginasabi, mas yung moratorium. Yung moratorium na sinasabi, bigyan kami ng 2 taon para magkaroon ng, alam na namin, yung aming sasakyan na hindi na uobra sa pangatlong taon, makaipon naman kami ng down payment. Dapat ganun yung proposal ng ating government, hindi yung tinatawag na pagka pumunta sila sa ibang bansa, nakakita na maganda ang traffic doon, ang sasabihin nila ay dapat gayahin natin to sa Maynila o sa Pilipinas. Ang tingnan natin, yung kabuhayan, yung kabuhayan at anong klase yung bansa natin doon sa parte ng transportasyon. Kaya nga sinasabi natin, simple lang eh. Nakadalawang zona na ng ating Pangulo, pero wala man lamang tinatawag natin na binanggit sa hanay ng transportasyon. Ang ibig sabihin, ang ating gobyerno walang target na magandang layunin o production sa parte ng mga public utilities, di ba? Kaya ano sinasabi nila? I-phase out. Pero yung pag yan ay pinagpatuloy ng ating pamahalaan at ang lumalabas ay kabuhayan na namin na nakataya dito, ay mapipilitan kami na pumunta sa kita ng kalsada at humingi kami ng tulong at ipaalam natin sa bayang Pilipino na hindi na pang mahirap ang ating administrasyon, kundi ito'y para na lamang sa mga mayayaman. Ang nakikita namin ay baka itong buwan na ito. Okay. Dahil sa January kasi, kasi ano yung January, December kasi, pagdating ng January, hindi na sila makakatakbo eh. Kaya yan ang tinatalakay at pinag-uusapan namin. Ngayon, nagkakaroon naman kami ng meeting dito sa LTFRB. Pero, relay tactic pa rin yung parte ng meeting sa LTFRB. Dahil ang lumalabas, laging kulang yung board. Hindi kulang yung board. Yung board member laging kulang, kaya hindi nakakatakpa siya. Yun yung isa doon. Kaya nagmumungkahi nga kami ng moratorium. Sabi ko sa government, kung gusto mo na tinatawag na magbago yan, at halimbawa ay nabago na yan, papalitan na namin ng bago. Ngayon, ayaw mo na ng mga luma, kaya po nga kami pina-phase out dahil sinasabi mo luma na. Anong gagawin mo dyan? Saan mo itatapon yan? Ay ililipat mo lamang yan doon sa mga probinsya, ililipat mo lamang doon sa ibang lugar na yung problema sa Metro Manila, magiging problema rin doon. At yung usok, o yung sinasabi mong usok mo, may ano man yan, pollution man yan, ililipat mo lang sa problema. Ano yung plano ng government? Isa rin yun sa mga katanungan namin. Kaya wala pang magandang plano yung government eh. Dapat doon, kinakausap kami ng government para magkakaroon kami doon ng mga katulugan. 250,000, 100,000, tapos ipe-face out mo kami. Tapos, sinarapaho namin, panahon din yung bangkita. Lugakas lamang, panahon na natin. Ay, unit order that 13 years old, ay hindi na pwede magparehistro doon sa 2012. Ito sa, ayun Kaya lumalabas dyan, permado na mismo yan ng board sa pangunguna ni Jacob at saka ng nakaupo pa ngayon na si Executive Director. Yan yung isa na naaprubahan nung order noong July 9, 2012. Kaya lumalabas, nung humingi ako sa kanila ng kopya dito, ayaw ako bigyan. Samantalang sabi nila, wala naman daw pang lumalabas. Kaya ano to? Kasunungalingan ba to? Eh nakaperma rin si Director. Ang pinagbabatayan yung unit, hindi yung franchise. Ay kung halimbawa yung franchise namin umabot ng 3 taon bago lumabas. Hindi ang lumalabas doon ay yung model namin ay hindi pa ano noon. Hindi okay pa. Verde na sila. Kanina ko lang po ito. Bali ano, kasi galing din ako ng Antos na. Ano yan, totoo ko. Kuya ko doon. Yun na po talagang inano ko na makapagpunta ng pangarap buhay ko rito. Kaya yun po, naisipan ko na mag-ano ng transport. So nga, yung sa sasakyan nga, pumili ako sa sasakyan. 2004, pumili po ako rito para po, ano po, hindi na po bumalik ng Saudi no side na yun. Yan na po yung mga ano, titik out na po yung mga sasakyan namin. Kasi yun lang po, pinapukunan namin ng ano na, kabuhayan namin, pinababayad namin sa mga ano namin, daily needs namin sa mga ano, sa bahay. Eh, wala lang po kaming magagamit yan kung titik out nila, saka yung ano ng ano, yung kukunin yung praktika namin sa tingnan side na ano, eh, saan na po kami ang ano yan? Kung mabibigyan kami ng magandang trabaho, bakit ano, naan pa namin yung ano, eh, yan na nga po ang hanap buhay namin. Kuya, so kami ibig sabihin, ikaw operator, ikaw na rin ang nagdadrive. Para yung ganun na nga po ang nangyayari. So magkano kinikita nyo po in a day? Parang estimate lang kuya, mula dito sa
Dito hanggang doon sa, ano ba to, Malolos po, ano? Oh, Malolos ano po. Umaalala po kami ng mga mahigit 1,000. Kasi yung kumbaga sa akin nga yan, pero babandari po ako sa sarili sa Siyempre, business ko. Yung nga po nga yan. Yung pang-maintenance po nito, kailangan natin po na yung ano nga yan. At saka ano po naman mini-maintain po naman namin yung mga ano nito. Pati yung aircon, hindi naman namin pinapabayaan yan. Kasi siyempre magiging reklamo sa amin mga pasahero niya kung ano yan. Kaya bakit nila i-pick up ng ano yan kung nasa kondisyon pa naman mga sasakyan. Yung mga nilalagay naman po namin yan para sa mga ano ka lang kasi public ano yan di ba? Kaya kailangan i-well maintain mo yung mga ano yan. So yung aircon, sabi mo, maayos pa rin. Maayos pa rin naman. Standard ito ba namin? So kaya konting paliwanag lang, ibig sabihin, kahit na mahigit 10 taon na yung sasakyan mo, maayos pa. Maayos pa po dahil yun na po ang ano namin kasi pag nasira po yan, sira rin po hanap buhay namin sa araw-araw. Malaking nawawala po sa amin pag nasira ng talog ng araw lang. Nagre-reklamo sa amin talaga yan. Unang-una yung sa aircon na lang po. Kasi nagre-reklamo na yan. Kaya nga, ang katwira nila, kaya nga sila sumasakay sa ganito dahil siyempre para hindi sila nalaman yan. Sa likod usually, di ba? Opo. So meron pong aircon pa rin na malakas pa rin. Malakas pa ito. Maalam naman po namin pagka medyo mainit na yung ano na, mapalinis na namin. At kinabubuhay po ng aming pamilya, sana po nananawagan kami sa pamunuan na bigyan pa kami ng extension para makapaghanap buhay kami ng maayos. Si tatay, kayo po, ano kung Yun nga, sa sinabi niya, kailangan namin na talaga na ma-extend yung may plantation kasi lahat doon namin kinukuha kung mawawalan mo kami ng panghanap buhay, paano naman yung pamilya namin, saka yung mga anak namin, hindi titigil po ng pag-aaral yan. Dato doon lang namin kinukuha sa sasakyan, maayos pa naman Kaya ma-extend lang sana, saka mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-ipon para rin makapalit po doon sa unit na i-ano namin sa practice namin. Kasi sa ngayon talagang mahirapan po kami. mga UV Express? Sir, nananawagan po kami sa kinakakulan o gobyerno tungkol sa kabuhayan namin. Tulad po yung sa akin, 96 model, humihingi po kami ng extension. Dahil nga wala Kuya, na... ano po yung magiging epekto nito sa inyo? Kunyari, halimbawa, gaya ni Kuya nabanggit ng isa na baka tumigil sa pag-aaral yung mga anak. Tapos yung isa naman, siyempre, walang pangkain sa pamilya. Kayo po, basically, ano yung... Naku po, napakalaking kung hindi ko na po ma-register sa akin next year yung sakyan ko, wala na po akong pangkabuhayan. 4 po yung college ko. So sana po kukunin yung ano ko. Meron pa akong apong kampal. So kung hindi ko naman parehistro next year, kawawa po sila. So sa ngayon, nananawagan po kami sa gobyerno na sana naman po huwag nang ituloy. Bigyan po kami ng extension para naman po kami makapaghanda. Siguro 1 year pwede. Okay, sige. Yun lang po. Sana naman po patuloy yung ano na yun. Sila balak nila i-implement. Kasi marami talagang kawalan.